Sa bahaman, bagyo o lindol ang mga paaralan ang madalas takbuhan ng mga nagsisilikas na residente matapos ang sakuna. Pero ang tanong, sapat ba ang tatag ng school buildings natin? Alamin natin yan sa report ni Cedric Castillo live mula sa Quezon City. Cedric? Yes, Jessica, isa nga sa mga pangunahing evacuation centers kapag may nasasalanta ang mga public school buildings. Kaya na usapin sa isang forum sa UP Diliman kung gaano nga ba katitibay ang mga pampublikong paaralan natin. Ang sabi ng DepEd ay alinsunod naman daw sa building code ang mga disenyo ng mga ito. Yun nga lang, sa sobrang dami ng mga paaralan sa buong bansa ay pahirapan daw na inspeksyonin ang lahat ng mga ito. Sa tuwing may sakuna, napatunayan na ng mga paaralan natin na handa ang mga itong magserbisyo. Pero tanong ng mga eksperto, handa ba ang mga ito sa iba pang mga uri ng kalamidad tulad ng lindol? 23 taon na mula nang itayo ang kamagong building ng San Francisco High School sa Quezon City. Sa natalupan itong mga kisame at mga cracks sa iba't ibang bahagi ng two-story building, mababakas na ang katandaan ng gusali. Sumama kami sa grupo ng mga DepEd engineer para mag-inspeksyon. Ipinaliwanag nila sa amin ang unang mga senyales para malaman kung rumurupok na ang gusali. Tulad po nung joint ng beam tsaka nung column, kung mayroon na siyang mga cracks, so unsafe na siyang gamitin siguro mga ganun. Tapos kung may tilting na yung building, hindi na siya pantay, so may mga movement, may ground movement na siya, so hindi na rin siya safe gamitin. Tapos yung mga slabs po, kung medyo may saging na yung mga slab, ganun, unsafe na rin yan. Base sa visual inspection, wala naman daw nakalundong biga o beam sa gusali at sakto ang mga sukat. Pero napagtuunan ng pansin ng mga inhinyero ang crack sa mga poste. Delikado ro kasi kung tagos hanggang loob ng poste ang mga siwang. Ang initial assessment, superficial o panlabas na palitada lamang ang nagbibitak. Yung crack na nakita natin, wala epekto dun sa tibay? Wala naman po kasi plastering lang yun. Ito talaga yung main frame ng building, yung sa poste niya nga po. So ito yung magdadala talaga ng load sa mga buildings. So dito po makikita natin wala naman siyang crack, malinis na malinis po. So safe na safe naman po. Matapos ang napakalakas na lindol noong 1991 dito sa Pilipinas, in-upgrade daw ng DepEd yung minimum design para sa mga building para tumagal sa isang lindol na magnitude 9. Itong building na ito sa may San Francisco High School dito sa Quezon City ay ginawa noong 1989 at idinisenyo lamang ito para tumagal sa magnitude 7 na lindol. Sa kaso ng kamagong building sa San Francisco High School, posibleng irekomenda na raw dito ang retrofitting o pagpapatibay. Nasa list po for engineering evaluation po ng DepEd po to. Kaya pinaprioritize po na immediate evaluation ng mga school buildings na kagaya ng mga to. Advice po sa parents at students pagka may nakita nga mga hairline cracks sa mga school buildings, mag-request lang po, sabihin lang po sa principal, then yung principal mag-report sa physical facilities ng division office natin. Huwag po kayo magpanik, meron tayong mga engineers para ayusin yung problema. Sir, paano po yung mga building talaga ng mga 1970s pa, mga luma na? Karamihan naman dito sa NCR, kinondem na yun at saka dinimolish na. Yung mga sobrang luma na? Oo, yung mga sobrang luma. So, pihira na lang makita natin na ganun building. Sa datos ng Department of Education, mahigit 20 million public elementary school at high school students ang pinagkakasya sa mahigit 45,000 public schools o mahigit 460,000 classrooms sa buong bansa. Sa bilang na ito, 32% o halos isa sa bawat 3 classrooms ang nangangailangan ng major repairs. Sa pagsusuri ng Engineering Division ng DepEd noong 2011 sa mahigit 1,000 paaralan, halos 80% ng mga ito ang kinakitaan ng depekto sa struktura. 6 sa bawat 10 public school buildings naman na ininspeksyon noong ding nakaraang taon, kinakitaan din ng depekto. Naman ibig sabihin na talagang ang damage niya sa columns or nasa beam niya, maaaring structural defect niya nasa walls, merong crack siya sa walls, merong yung flooring niya, merong crack sa flooring. Paglilinaw pa ng DepEd, maliit na bilang lang naman daw ito kumpara sa kabuuang dami ng public school sa bansa. Patuloy rin daw na isinasagawa ang mga pagkukumpuni. Kung pwede sana matapos agad, di ba? Yun din naman ang gusto ng DepEd, ma-assess lahat ng mga schools.
Jessica, sa datos pa rin ng DepEd ay mahigit 500 mga paaralan ang prone sa landslides habang mahigit 6,000 naman ang prone sa pagbabaha o flooding. Nakikipag-ugnayan naman daw ang DepEd sa iba't ibang mga ahensya gaya ng DPWH at LGUs para ma-evaluate ang mga ito at para masolusyonan bago pa man daw ideklara na condemned ang mga buildings. Jessica.